Si Maharlika malungkot at ang mga DDS malungkot. Dahil umaasa sila na si Maricel Soriano ituturo si PBBM. Bago pa man sumapit itong hearing na to, itong May 7 na hearing na yan, ni Bato de la Rosa, na questionable, ka-coffee, bago pa man sumalang yan, hoping sila, itong mga DDS, hoping na sasabihin ni Maricel Soriano, totoo naka-jamming ko si PBBM. Yan ang expectations nila eh. Ang problema, ka-coffee, pagdating sa Senate hearing, abay, napahiya itong grupo ni Maharlika at itong kila Jonathan Morales. Dahil peke yung mga aligasyon ninyo dyan. Pero totoo yung address ng condominium niya, which is napakadali lang gawin, ka-coffee. Eh di ba, napapabalita nga yan eh. Siyempre si Dago, nga yung mga naglilinis niya sa condominium na yan, alam nila na si Maricel Soriano yan, may nakaaway, etc. Ibinigay yung address. Napakadali at huwag agad-agad kayong maniniwala dyan. Kaya itong si Bato de la Rosa, naku, mabilis pa naman itong mapapaniwala eh. Anyway, mamaya pag-usapan din natin yan dahil napapahiya siya dito kay Jinggoy Estrada eh. Magaling mag-interrogate itong si Jinggoy Estrada. Hindi agad-agad naniniwala. As compared kay Bato, dahil may butas ng puncher, totoo na yung document. Eh si Jinggoy Estrada, hindi ganyan eh. Hindi ganyan mag-isip eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo kay Maharlika. Kasi tuwa sila eh. Darating daw si Maricel Soriano. Yan. Ipapakita daw nila, naimbitahan nila. Andiyan daw po sa hearing. Nandiyan si Maricel Soriano. At ituturo daw si PBBM. Yan ang kanilang expectation dyan eh. Hindi. Ayan o, nasa balitang ito ng Manila Bulletin, Maricel Soriano admits ownership of condo linked in alleged PDEA leak, which is mabilis lang pasinungalingan din. Napakabilis kumuha ng address. Ang aktres na si Maricel Soriano admitted that she formerly owned the condominium unit which was the subject of a supposed anti-illegal drug operation back in 2012 by the Philippine Drug Enforcement Agency. Actually, yung hearing na yan, to be fair din naman, hindi marunong magtanong si Bato de la Rosa sa totoo lang. At binigyan niya ng special treatment itong si Maricel Soriano. Regardless kung kakampi siya o kalaban siya, binigyan niya ng special treatment si Maricel Soriano, which is unfair. Unfair yan. Porket artista, hindi mo natatanungin. Inaimbita mo na dyan, tanungin mo na. Yung simpleng question nga eh, ano yung connection mo, ano yung relationship mo kay PBBM, hindi mo na itanong yan eh. Ano yun? May mali talaga dyan kay Bato. She disclosed this on Tuesday, May 7, during the continuation of the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs chaired by Senator Ronald Bato de la Rosa in the alleged leakage of confidential PDEA documents. So, tinan mo sa balitang ito. Ang main purpose ng hearing na yan ay pag-usapan itong document leak o leakage of confidential PDEA documents. Pero hindi yan ang naging focus. Ang naging focus yung kwento ni Morales. Yun ang naging sentro. Eh kasi si Morales, alam naman nila na babanatan si PBBM at si First Lady Liza Araneta Marcos. Diba? Pag nagsagawa ka ng hearing, magsiset ka ng objectives. Diba? Basic yan eh. Ano yung gusto nating maabot after this hearing? May mga objectives ka dyan eh. Kaya yung mga questions mo, nakalink doon sa objectives. Sana alam to ni Senator Bato de la Rosa at ng mga senador. Definitely dapat alam nyo ito eh. Mag-set kayo ng objective. Objective 1, no? Kailangan natin malaman to. Bakit? Kasi maglilita tayo sa objective 2, malalaman natin yung sagot dito, etc. Tanungin natin to para ma-meet natin yung objective 3, etc. etc. Ang problema, parang walang objective eh. Itong hearing na to eh. Tira mo, ang the main purpose ay maiwasan ang pagkakaroon ng leakage ng confidential documents. Kaya nga ito ay hearing eh, in aid of legislation eh. At leakage ng confidential PDEA documents in the first place, walang leakage dahil fabricated itong dokumento na to. Pero, let's assume na meron. Let's assume na mangyayari yan sa kahit anong government agency. Hindi nga naging focus yan eh. Iba yung naging focus dyan eh. Chismis ang naging focus. Naging circus. She mentioned, however, that she already sold the property in she already sold, binenta, yung property nito the same year, but she can no longer recall what month. The first hearing stemmed from the interview of PDEA agent Jonathan Morales with a vlogger regarding the leakage of a confidential document that contained the alleged involvement of President Marcos and Soriano in illegal drugs. This was based on the pre-operation report that was penned by Morales himself. Siya lang. Walang ibang tao, ka-coffee, na nakakaalam dyan sa pre-operation report na yan. Walang pirma,
walang pirma ng kanyang higher bosses, no, o ng kanyang immediate supervisor, walang serial number, wala siya lang lahat. According to the document dated March 11, 2012, a confidential informant personally appeared before PDEA to report that a group of showbiz and political personalities are frequently using illegal drugs at Unit 46C. Ito nga ang address eh. Nagkamali si Morales eh. Pero sabi niya clerical error lang daw yan. O valid ba yan? Magkaiba lang address ang nabigay niya eh. Sa dalawang dokumento, magkaiba. Clerical error lang daw yan. O paano ka maniniwala sa kanya? Pag nagkamali, clerical error. Rizal Tower Building dyan po sa Rockwell, dyan sa Makati. This is the same unit that Soriano admitted she formerly owned. There was also a separate document providing authority to operate for surveillance and casing in Makati City that involved vehicles that belong to PDEA, yet this did not push through according to Morales. The veteran actress was also asked about the veracity of the leaked documents. Ito ang sagot ni Maricel Soriano dito. Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung ipinakita sa akin dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Dininay ni Maricel Soriano ang allegations of cocaine use that were hurled at her in 2011 by her two former household workers who left her condominium after she beat up both of them. She said that the two left because they robbed her. In a separate statement that she read, she said that it was her first time to receive an invitation to face Senate. Isa pang malaking punto doon sa interrogation, no, dito kay Morales, tinatanong siya eh. Itong informant niya. Hindi nga matandaan kung sino yung informant niya eh. Kailangan niya para balikan yung mga dokumento na yan. Kaya dyan siya nahuhuli eh, sa pagdinig na yan eh. Problematic talaga ito. Kaya hindi ito nakakalusot kay Jinggoy Estrada eh. Nabibira siya ni Jinggoy Estrada. Habang ongoing yung hearing, nakikinig tayo eh. Yung mga DDS. Ano yung mga DDS sa monitor doon sa hearing? Sabi nila, "Hi, salamat. Wala na si Jinggoy Estrada." May parang masalamat sila na wala na si Jinggoy Estrada kasi kakampi na nila si Bato de la Rosa. Madadali na yung tanong, lights na yung tanong, or favoring na yung tanong. Si Jinggoy Estrada, malinaw yung kay Jinggoy Estrada, gigisahin ka talaga ng gigisahin. In fairness dito kay Jinggoy Estrada eh. Mapapabilib ka sa pag-interrogate nito eh. Kaya yung mga DDS, tuwan-tuwa sila nung umalis na si Jinggoy Estrada eh. Ay nako. Kayo, hindi na nag-work yung mga strategy ninyo. Isip kayo ng ibang drama. Paulit-ulit kayo dyan eh. Ed Harry identified akong Duterte supporter, sabi ni Bato. Pinilit na naman ang puncher. Kabalipan. Sabi niya. Kasi si Morales, sabi ni Morales eh. Tignan mo argument ni Morales kung bakit nagiging problematic. Sabi niya, non-verbatim even the former president himself nagsasabi daw na si PBBM bangag daw o gumagamit ng ipinagbabawal na droga. So gusto nyo, imbitahan nyo si Duterte. Yan ang sabi, non-verbatim sinasabi ni Morales. Nagtamay pa. O pwede ba yun? Porket dalawa yung nagsabi, totoo na? Hindi pwede yan. Circumstantial yan eh. Sabi ni ni Bato de Loso, hindi mangyayari yan, imbitahan si Digong kasi magiging political daw. Kasi nagbabanggaan, etc. Non-verbatim na itong Digong at itong presidente. Ano ba itong pinag-uusapan? Political yan eh. Ba't takot na takot kayo dyan sa politics, sa political term na yan? Yan din si Zubiri, yan ang sinasabi nila eh. Magiging political yan. Hello, politiko kayo. Mga pinag-uusapan dyan, politics yan. Kasama yan sa nature ng trabaho ninyo. May matasagasaan at masasagasaan kayo. May matatamaan at matatamaan kayo. And you have to accept the nature of politics. Politics yan eh. Politika yan. Magiging political daw pag nandiyan si Digong. O total, nagbibit na din si Digong. Ibitahan din dyan sa Senate hearing na yan. Pero hindi rin ang gagawin ni Bato. Talaga naman itong mga to. Mighty Baisa, happy viewing po sa inyo Kay Wilson Sendon. Plano nila kasi rally sa EDSA. Ayan, GAG o mga DDSHIT. DTNG mga BBM gaya nyo, DDSHIT. Bopol at bayaran. Oo nga nababasa ko rin sa comment, punta na rin sila ng EDSA. Hindi go, nakaperwisyo na naman kayo dyan. Dagdag traffic lang kayo dyan sa EDSA.
Hearsay daw, statement ni Jonathan, sinungaling, sabi ni Senator Jinggoy. Exactly. Ang mali dito sa, hindi mo alam kung kaya si Bato de la Rosa, kila Harry Roque, ang bilis silang mapaniwala sa sabi-sabi. Di ba dapat hindi? Okay, pag-usapan natin yan. Kasi na barado si Bato de la Rosa just argument ni ano eh. Argument dito ni Jinggoy Estrada eh. Ronida Domingo, kaso gusto kong matukhang sinigaway. Magkasala ka pa dyan. Rufino Cantil, mga manboboto, huwag na natin iboto ang mga Duterte boys like Bato, Bongo, Robin Padilla, Tolentino, Villar, Roque, Panelo, yung mga makatsay na. Nako, sigurado yan. Sabi ni Trifon, drug test na para wala nang sabi-sabi. Ha? Seryoso ko ba, Trifon? Noong eleksyon, yan ang argument ninyo. Si Atty. Vic Rodriguez, nakakampi nyo na ngayon, mismo, karay-karay niya yung resulta, nandiyan siya sa NBI, negative si PBBM. Mismong si Atty. Vic Rodriguez ang nagsasabi. Tanongin nyo sa kanya kung totoo ba yung result na yun o peke ba yan. Wala kayong ibang argument kasi maganda yung ginagawa ng presidente. Vilma Baliera, noong eleksyon kasi yun ang sinisigaw ng tao. Tulad sila dyan. Bentong Vlog TV. Oy, tingnan nyo. Nanginginig na yung kamay ni Digong daw. Naulit ito Kayo talaga Mio, ipatokhang na sa ICC ang salot na bansang Pilipinas na si Digong. Sabi ni ito na lesson tayo ka-copy. Ano daw? Mid-year. Sige, yung sa Facebook, hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasay na lang ka-coffee. Paklik lang po na follow or like. Yung mga nasa YouTube, nakikinig ngayon, yan, paklik lang po na subscribe. At sa mga kapapasok lang sa ating live stream, pasuyo na lang ka-coffee, paklik lang po ng like yung video na yan. Click lang po ng like. Maraming nakikinig sa atin ngayon, 2,700 po ang nakikinig sa atin ngayon. Happy viewing po sa inyo.